Kamusta na kayo, Rodel? Sa ngayon po. Ano naman po, kumbaga... Hindi, kung hindi ka komportable sa tanong ko, pwedeng magpasa. Palitan mo yung tanong. Ay, grabe, ano ito? Ano, reality talk. Reality talk. Sa amin naman po, Uy! Alam mo naman. Dudong Ruel is in the house, mga ka-business. Okay lang ba? Okay lang. okay lang po, okay lang po. Kain na sa mga boss. Kami tatlo lang po. Yeah. Ibigay lang kayo sa Idol Dudong Ruel po. Doon po. Sige na, tuloy mo na yung Sige, tayo. okay lang po. Patapos na ako. Vlog din kasi kami. Ah. Bumili ng regalo si Bomar sa kasal niya. Ano Wow. gusto sabihin? Okay lang naman po. Pagpahinga man. Pagdating. Pasensya, di ako naka-reply po. Hindi, okay lang. Pero okay naman po. Yeah. Hindi, kain lang kayo, kain lang. Yes, Tom. Yeah. Ay, Hello po. lakay. Hello po. Okay lang naman pag ano. Okay lang po. Sige na, kain muna. Samagan po. Ako. Si mama na, kung kita na sila. Opo, kanina po. Tara. Baba. Okay na ako. Kumain kami ni Bong. Kumusta na? Ganda ng channel mo ngayon ah. Okay lang naman po. Sipag-sipag lang po talaga. Okay, tsaka tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. Narinig mo kayo taong sipag-sipag daw. Ito pala may hawak ng camera si Bruno. Hello po. Yan po yung driver naman. Opo. Pero mga ka-business, off ko muna yung camera, pakainin muna natin sila. No? Alright. Bisaya, na-starstruck sila kay Dudong Ruel, Sa Demote. Glanaw. Oo. Taga Mindanao na siya, Mindanao. Taga Davao lang, Davao. Glanaw siya. Davawin niyo. Shoutout po sa mga kababayan natin dyan sa Davao. Yan o. Pero piling ko marunong ka po mag-Bisaya. Ako mo story ko siya. Pero yung ano mo talaga, Dito ba talaga? Yung Yung tono. Ang father ko kasi sa Negros, tapos Cebuano, hati kasi yung Ilonggo at saka Cebuano eh. Taga Negros. Ay, magkababayan, di tayo ba eh. Mahirap. Aso ka Negros? Kawayan. Kawayan? Tagos ka Bangkalan. Doon sa Kabangkalan. Nagkanto ko dito. Ano lang? Sa din. Sa Dito sa Kabangkalan. Kabangkalan. Kaya Escalante, mami. Asklante. Oo. Lapit lang. Jagi kang akong pamilya. Dollar to to. Jagi kang pamilya, mga mahilong pamilya. Adi ako na. Gamay pamangkod dito. Maliit pa ako noon. Kumbaga kasi pinanganak ako dito, Maynila. Tapos 8 months old, pinadala ako sa Negros. Tapos from 8 months old, nasa Negros ako hanggang 7 years old. Tapos dinala na ako sa Bacolod hanggang 9. Tapos dinala na Maynila hanggang ngayon. Yan. Kaya kamo ako mag-istorya ng Binisaya. Kaya Bisaya mga akong amahan. Pero sa kanya, ano pag Asklante na siya. Isa kulod ng mahilong po. Ilonggo kasi sa Bacolod. Kabalo kaya magtambal sa Ilonggo. Wala ako mo. So, ano kasi, halo siya. Si Pano, Ilonggo. Tagalog. Mix na po eh. Modelingual. Ay, ito pa na ko. Meron pang dumating oh. Big. Isa pa isa te. Isa pa. So yan ang mga ka-business namin minamahal. Kwentuhan lang kami rito nila Dudong Ruel. Apo. Yung mga kasama ko, sila, yung mga kagwang at saka Ems na start-struck kay Dudong Ruel. Oo. Ay, kaya toto. Wala ka dyan. Ito. Ay, magmerienda na rin kayo. Upo ka, Dong. Lingkod ba? Lingkod ta, lingkod. Imo yan, imo. Ha? Nakakalisan mo.
Sige tayo, muna po. Yan libre. Bida ang saya. Ha? Bida ang saya. Ma, dito Turel yan. Ano po mga business kasi kanina po, galing kami sa pag-vlog kay Kuya Bong. At pagdating ko rito, dito na pala si Dodoro eh. Ayun, hindi ko na nakabutan yung mga... Nag-vlog mo ba yun, Pap? Yes. Ano po? Ako may sa amin sa SM. SM po. Okay. Wala, okay, good. Okay, yan. Hindi, naman. bakit naman okay? So, syempre, naisip ko kayo. Grabe preparation. Naimahan ko si Bong magbili ng ng regalo. Regalo. Eh ngayon, may na-meet na tindera. Grabe. Kakatuwa ko yung vlog na yun, yung mga kabisnes panoorin. Ano siya sa Twitter channel? Hindi, Sa main. dyan pa rin, sa main pa rin. Bakit? Akala ko ba walang iwanan? Sige, sige po. Ayun, may na-meet siyang tindera. Yes, SM po. Eh mukhang tumibok na naman yung puso. Ay, grabe. Yung si Bong, yung... Asan ba si Bong? Pakilala ko kay Dodong Ruel. Kasi yung ako. Siya yung natulungan ko na taong grasa, literal. Oo. Libre yung viral din po siya. Oh, yan yung nag-viral sa akin na umabot ng 2.5 million yata yung views. Tapos doon na yung syempre, tulong nila kayo ba? Kalinga proud. Tapos, yan yung talagang tukod kong content na bigyan ba ng break? Parang nagbigyan ng break sa akin. Tapos ngayon, yan, pinarehab na namin. Yung sa isip, pinadoktor na rin. Ayun. Tapos paggawa ko ng bahay, yung pabahay natin. Ngayon, dito na siya sa kaya lang pag gano'n-gano'n. Ito Pinaka-pogi sa amin. ito, bagong ligo. Yan, Dudong. Dudong Ruel. Alam mo. Ha? Tapos, si Kuya, Kuya Victor. Oo. Matagal. Kuya Victor. Matagal po siya dito. Sino yan to? Tinuring ko na talagang Family member. parang anak. Anak, ano pa ba, kapatid. Lahat na. Oo. Siya Ako yung... kung kasama ko sa Hong Kong. O yung taga Hong Kong na yan. Naudot eh. Oh, yeah. Ano eh? Ano ka man? Ano ba sa Christmas? Di ba? Ate, di mo na po ba? Sige po. Ay, bong mo ka ako. Tapos na po. Ha? Tapos na po. Sige na. Tapos na po. Kamahiya. Dito mo na po kaya. Oh, good boy ha. Oh. Ayan, talagang pa siya. Iba rin yung storya niya. Ikaw, kumusta? Yung mo, natapos mo na yung pag-aaral mo. Anong course mo na? Education. Ah, teacher ka pa siya? Pero hindi yung pinursu. Oo. So, after ko talaga nag-graduate, Oo. doon na yung time na pumunta akong Bicol. Oo. Kasi habang nag-aaral ako, talagang kinakumbinsi ako ni Kuya Paul na punta ka na dito. Oo. Yung pupunta ko ba, siguro, maapektuhan yung pag-aaral ko. Mm. Kaya tinapos ko talaga yung Kurso mo. kurso. Meron siya ako sa kasama si Papa. Yung first talagang punta ko doon, 2022. Marami din marami rin akong pinagkakautangan ng loob ng mga vlogger. Sa Japper Sniper, kaya pumunta rin ako dyan. Tapos si Makimoto, Tekram, Tatay Tekram. Darating sila. So, Darating sila ng Tekram. Hindi, lang, kasi nasa sirkulasyon natin. Kumbaga doon sa field na natin. Hindi na iba. Same content kami. Yes, so. Nagkataon naman kasi talagang merong kumbaga magkakilala kami ng Tatay Tekram. Dahil nga nung rin, natulungan niya rin ako pin-promote niya rin channel ko. Nasa Kuya Pal, Kalinga Prab. Dati nun, hindi ko pa kilala si Kalinga Prab eh. Kay Kuya Pal lang sama. Tapos nag-i-start pa lang si Kalinga Prab. Si Kuya Pal kasi ang talagang nun eh. Di ba? Kilala ko. Oo. Wala pang million subscribers si Kalinga Prab nun.
Parang dati talaga, bago ako nagkaroon ng sariling channel, ano talaga ako nagkaroon field reporter. Okay. Ano yun, siguro mga 2020? Ano yun, mga Oo. post-pandemic time na yun. Tapos na yung pandemic. Ano kasi, naggawa siya na ano, ng GC ng mga kapatid niya. Okay. Kasama si Papa doon. Oo. So, sabi doon na, kung ano kayo, mag-field reporter kayo sa mga lugar nyo. Kaya ako naman sa Davao, sa Malalag. Tapos yung ibang mga tita namin, nasa Surigao, Ilocos, Oh. nasa Balot Island, sa Rangami. So ako yung nakaano sa amin, sa lugar namin. Taga doon din si Kuya Bal. Siguro mga 4 months ako na field reporter. Ano lang, vlogger din ako. Pero ano pa din Kuya Bal. Kumbaga, bawat video ko, pinapasa ko sa kanya. Kumbaga, tapos every Sabado yata, tumatawag siya sa akin. Through, sa radio station niya dati. Tapos kumbaga, magsasabi ako ng update, ano yung accomplishment ko. Ayos Then, na. parang reporter. Reporter. Oo. Nice. Tapos nung Okay. time na sinalanta sila ng bagyo, malakas talaga. Nahinto yung siguro 2 weeks yata. Yung pag-support sa akin sa charity, sa pag-vlog ko. Kaya sabi niya doon na gawa ka ng sariling channel mo. Ano ba ako, baga hesitate na ako na magawa. Siyempre, wala naman si Pedro yung ganitong, talaga nakakaya. Sa social media. Social media. Ano rin sa akin, kumbaga support lang sa kanya, pasa sa video sa kanya. Pero maraming mali nagsabi na gawa ako. Umabot siya ng siguro 5 months. 5,000 subscribers na. Oo. Kasi laki ko pang basher nga kumpara sa mga supporter. Kasi ginagamit ko yung lingap. Tapos, bakit sinabi mo ang anak mo si Kuya Bal? Kasi dating pangalan sa channel ko, Roel Matubang. Okay. Dami nag-comment doon na, bakit ginagamit mo Matubang para sumigat ka? Ganun. Sabi ko, hindi ito ko naman to. Sabi doon na, di si Kuya Bal yung kilala namin, para ginagamit ko lang yung Matubang talaga. Kaya, nung sabi ni Kuya Bal na, ka ng pangalan mo talaga, mag-trademark mo na pangalan, na diyan ka may kilala, kasi ang Matubang, halimbawa ako nakilala na ako. Halimbawa, Roel, yung sunod na ginamit ko yung middle name ko, Sarayan, medyo hindi nung patok din Roel, Sarayan, medyo mahaba. Kaya yung isang auntie namin nasa Australia, sabi niya doon na, gamitin mo yung lugar natin, Roel at Malalag. Malalag din si Kuya Bal. Doon na nagsimula na, Roel at Malalag. Sana ako pupunta, akala nila, apelido ko yung Malalag. Pero hindi, lugar namin yun, hometown yun ni Kuya Bal. Doon sa Davao. Tapos, yun, tuloy-tuloy na, nakapagpagawa ng pabahay doon. Bago ako nagpabikol, nakapagpagawa ko ng siyam na bahay sa Malalag. Talaga. Galing. Ano yun, din credit din yun sa mga sponsor. Kasi, Yes, of course. Kasi 5,000 subscribers. Magkano lang kita, tapos yung pinakamataas ko lang is dati 3,000. Kung mag-live ako, tag 20. Kasi hindi pa ako nakilala. Wala, tis-tis na muna. Kaya nung nagka-graduate na ako, talagang pumunta ako, doon na nagsimula yung yung career sa YouTube talaga. Nung ang talagang natanda ko, talagang pumatok doon yung tandem niya ni Rochelle. Doon Tandem ako mas niya nakilala. ni Rochelle. Doon, talagang daming daming tagahangain. Yung dalawa. Yun. Tapos, yun? Yun naman yung time na medyo okay na rin sana yung channel ko nun eh. Umangat na rin yun. Nandito na ako na sa Caloocan. Nabigyan pa ako ng isang break ni Kalinga Prab. Nung si Christian, offer niya sa akin. Pinagkatiwala niya sa akin yung Eh ako just napaano ako naman yun. Nabigyan ko ng sari-sari store, yung pamilya. Ayun, nung pinakahuling vlog ko sa kanya, nahanap ko na naman. Naibalik ko na naman sa kanila. Tapos, palagay ko ngayon ay okay naman kasi walang tawag yung nanay. Dahil kung kami problema, tatawag sa akin yun. Sasabihin ka agad nun, ka-business, tulungan mo kami, nakataka si Christian, hindi na namin nahanap. Ganun. Ako nga naman, gagawin ko dito sa vlog ko, ipapanawagan ko yun. Oo, kasi mas mabilis eh. Dahil may mga follower na, halimbawa, nakita nila sa ganung lugar, Message. may message, tapos
Puntahan naman namin ngayon. Yun. Kaya nakikita na ibabalik din. Masarap ka kwentuhan si Dudong Ruel. Ano? First time natin magkita din po sa... First time na magkita sa personal. Sa ano lang, sa mga video. Video. Napapanood ko siya. Siya po ay pamangkin ni Kuya Bal Santos Matubang, mga kabis. Pinsan po ni Kalinga Prab. Yan. Kaya mga gwapo eh. Grabe. Magagandang lalaki ng Matubang eh. Yeah. Parang papasalid niya ata siya ano, si Sandan, Kalingap Dan. Pinsan mo din yun, di ba? Oo. Magandang lalaki rin, si Kalinga Prab eh. Kasi lilipat siya na ano, Na? parang niya kaya... Gano'n? Hindi pinata siya mag-vlog. Sa Metro Manila? Naman Talaga. sa pamilya. May asawa na ba siya? Meron na po. May isang ano. Okay. Kailan siya nagkapag-asawa? Parang alam ko binata siya nung na-introduce siya ni Kalinga Prab. Bago lang po. Bago lang. Bago. Nakasal na sila? Hindi pa yan. Hindi pa. Okay. Pero dito naman po, ano po yung mga challenges dito? Kumbaga, Dito, sa city talaga okay, ito. maganda. Gandang tanong. Makakapag-share ako, ganito yan. Ang pinagkaiba sa rural at saka sa urban, pagka may nakita ka ritong namamalimos, syempre, ang impression natin, kawawa naman. Kailangan, gusto kong abutan ng tulong. Teka muna. Alamin mo muna. Yung background niya. Yes. Bakit? Kasi batay sa aking karanasan, meron akong namamalimos na natulungan na sinikap ko talagang matultol yung bahay. Pagdating doon sa bahay, naka-aircon, may wifi, laki ng TV, may washing machine. Tinanong ko, bakit po gano'n? Pamamalimos. Simple lang ang sagot niya. 1.5 isang araw? Mga doon minimum pa. Yes! Malaki po sa minimum pinigila naman. Pero hindi lahat naman. Oo. Hindi naman lahat, hindi naman natin nilalahat. Pero sa realidad, may ganun, nagiging business. Nagiging wala namang problema sa pagbi-business eh. Walang problema sa kumita eh. Ang problema nga lang kasi, hindi totoo na talagang kulubi sila o namamalimos sila. Yun ang aking question doon. Pero yung sa kumita sila, kahit magkano pa kita nila, okay lang eh. Wala namang problema doon. Mga kababayan. Kaya lang, yung bang nagpupunwari na, oo. Kasi, siyempre, ang isipan natin pagka namamalimos ay aba, di ba? Kawawa. Aba ang kalagayan. Hirap na hirap sa buhay. Yung pala, komportable yung pamumuhay. May mga ganon. Ngayon, sa naman, sa bundok, ay what you see is what you get eh. Di ba no? Yan eh, mga ka-business eh. What you see is what you get. Yan ang na-obserbahan ko sa inyo, kila Kuya Bal, kila Pugong Biyahero, no? Sa iba pa, pagka sa bundok, yun talaga yun. Yun talaga yung sitwasyon. Reality ng buhay talaga. Yes. Pero dito sa city, bakit natutulog sa lansangan? Diba? Maaawa ka eh. Mabag ka. Pero once na medyo nilaliman mo yung background niya, alamin mo, bakit? Ayun, malalaman mo, yung pala may issue. Diba? May ginawa pa lang hindi maganda sa pamilya. Ang mga ganun. Kaya nga no, kasi nga, mostly talaga makikita natin sa labas, sa lansangan, mga homeless, Yes. yung iba namamalimos. Yun nga, akala ibang tao, kumbaga, sila na yung pinaka-puris na po. Yes, Kasi nga, sa parang nila, Itsura. appearance pa lang, hindi nila na nasikaso. Pero yun nga, ang sabi mo po na alamin natin yung background ng buhay nila. Yes, yung karamihan talaga, sad to say na dito sa Metro, makakita ka ng mga ganung mga kababayan natin, ang pinakadahilan talaga, tamad. Tama din. Unlike doon sa pinupuntahan nyo na, para sa akin obserbasyon ko,
napagkaitan sila ng pagkakataon. Kahit sobrang pagsisipag sa Oo, trabaho. masisipag sila kaya lang napagkaitan ng pagkakataon. Yun ang napakasarap tulungan. Sobra. Kaya minsan sabi nga ni Pops, paano kaya ba mag-akit din tayo sa mga bundok? Sabi ko nga, darating tayo dyan. Oo. Sana mga ano. Pero dito sa metro, kailangan lang talaga maging maingat. Galing. Tapos ano bang magawais ka din sa kanila? Yes. Kasi pag kawawa sila, andun na kagad yung simpatya mo. Mm. Diba? Physical na appearance Dapat nila. baga mag-ano ka din, baga mag-alaan ka din ng observation sa sarili mo na baga dapat alamin ko muna. Yes. Diba? Normal lang yan, Benefits of the doubt. Oo, yan ang muna. Alamin. Wala namang masama. Wala masama po. Lalo na po investigate ka sa lugar nila. Yes. Pero pag 100% na qualified talaga, Yes. talagang doon mas alamin mo yung istorya. Siguro yung iba dito, lulungin sa sa bisyo. Sa bisyo. Karamihan talaga po mga ka-business. Pasensya na mga pasintabi. Karamihan ang tinutukoy ko. Hindi naman po natin nilalahat. Pero karamihan sa mga kababayan natin nandiyan sa lansangan na makikita mong maaawa ka, hindi lahat ay dahil sa ibig sabihin ay talagang dapat kaawaan. No? Mayroong iba dyan na talagang sinasadya nilang kawawain yung sarili o hindi kaya magmukhang kawawa dahil sa may layunin sila, may purpose sila, di ba, sa pamamalimos. Ginagawa nila yung inuulingan, dinudumihan yung katawan, yung sarili para mas mukhang kaawa-awa, para mas madaling makakumbinsi ng mga dumadaang tao na magbigay ng limos. Pero hindi po lahat ay ganoon. Napatunayan ko po yan. Napatunayan ko mismo. Nagulat talaga ako. Wow. Pero ano yung, niyo po, kumbaga, ano yung reaction niyo po nung nalaman niyo po yung maganda pala yung Parang hindi. To be honest, kahihiyan na lang eh. Kahihiyan na lang. Kahihiyan na lang na, pero, na hindi ko ituloy. Opo. Kahihiyan na lang na hindi ko ituloy. Kumbaga binigay ko na yan. Binigay ko na yung kadalasan binibigyan natin 25 kilos na bigas, groceries, tapos konting cash. Binigay ko na rin. Kasi andun eh. Kumbaga kahihiyan na lang. Pero, honestly, deep inside, andun yung, ba't ganun? Nako-question ko. Nagkakaroon ng question mark na ibig sana na yung pagtulong mo ay 100% na talagang masaya ka lang na binigay mo na sa kanya. Ano na lang, baga, ginawa mo lang yun para, siyempre, nag-effort ka rin pumunta sa kanila. Oo. Tapos na rin, yun nga, nahihiya ka na lang. Nahiya na lang ako sa Alas sarili ka ba na ko. walang ibigay, parang Oo. isipin mo na ano yung sasabihin nila. Oo. Pero, hindi man po sa inyo po na, kumbaga, first, pa lang sa kanila. Kumbaga, evaluation or sorby-sorby, ganun. Dito kasi sa Metro na, hindi mo yan makukuha sa isang pagkakataon. Halimbawa, ngayon mo siya nakita, Opo. tapos nagtanong-tanong ka dyan. May pagkakataon kasi kakutsaba nila eh. Yung mga kapwa rin nila ng mamalimos. Kasi same sila eh. Doon ba malalaman pa? Oo. Matagal-tagal na. Yes, pagka halimbawang sumama ka na sa bahay nila para may ipakita mo sa viewers yung talagang kalagayan nila, yung magugulat ka. May vlog ako nun eh, di ba, ng mga business na. Oo. Tapos, ang bayad nila sa nakatiles yung inupahan nila, hindi ba parang kondo ang dating. Oo. Ganon, may ganon akong karanasan. Tapos, karamihan talaga, dahil sa bisyo kaya naghihirap yung mga kababayan natin dito. Tapos, katamaran. Walang pagsisikap. Ayaw umangat. Gusto yung hingi lang. Instant agad. Yes, gusto hingi lang. Mas mabilis daw kasi ang pera sa ganon hingi. Kesa yung magsimula sila na maliit, ayaw nila nun. Parang sa kanila yon. Bibihira ka makatiyempo ng ganon na porsigido, na masikap, na gustong umangat na nagsisimula sa maliit. Bibihira. Yun ang kaibahan. Yan ang kaibahan ng metro at saka sa probinsya. Tapos,
ano naman po, kumbaga, ano man po yung napipil niyo po. Kung halimbawa, nakita ko po, qualified po siya, tapos binigyan niyo na po ng ganitong tulong. Kumbaga, based sa kanilang, ano ba, kumbaga, reaction or ano. Kaya Ano naman po sila? ini-interview na ako nito doon ko lang. Gusto ko lang ang nalaman po kasi... Hindi, tama naman. Oo, tama Ano din, naman. kumbaga, ano yung... ano ba, kumbaga, contented ba sila sa mga ganito? Ano yung mga feedback na ano po? Okay. Sa totoo lang, anak ko, nasasaktan ako minsan eh. Nasasaktan ako minsan kasi yung ibinigay nating tulong, pinagsikapan natin yun. Pinaghirapan din ng mga ano natin. Pinaghirapan natin yun. At saka hindi naman sa lahat ng pagkakataon, meron tayong sponsor. Tama na. Karamihan, sa madalas ng pagkakataon, yung binibigay natin tulong, galing sa sahod natin sa YouTube. Ibig sabihin, pinaghirapan natin. Kanya lang, kung bakit nasasaktan ako minsan, dahil meron ka talaga may encounter na tinutulungan mo, na once na nai-abot mo yung tulong mo, hindi pinahalagahan. Masakit yun. Masakit talaga. Yung hindi nila pinahalagahan, parang pakiramdam nila, vlog lang yan. Parang pakiwari nila, hindi po, kumikita ka rin naman sa vlog ko. Yun yung akala nila. Oh, walang pagtatalo. Talaga may revenue tayong nakukuha sa vlog. Pero tanong, yung bang isang video natin, halimbawa, let's say, meron kang, halimbawa lang naman, halagang 10,000 na iniabot mong tulong sa pagkakataon na yon, doon sa kababayan na yon. Tanong, bakit yung video ba na yon, aabot ba ng 10,000 ang revenue nun? Di ba? Swertihan lang kung mag-views. Di ba? E paano kung hindi mag-views? Ang ibig ko lang sabihin, tayo na tumutulong ay tapos na ang pasya natin eh. Doon sa amount na itutulong o anumang bagay yung itutulong natin eh. Di ba? Yung views, ano na lang yan, bonus na lang yan eh. Kung luluobin ng langit na mag-views ng malaki, di salamat. May maaring mas malaki yung makukuha mong revenue kumpara doon sa ibinigay mo. Salamat, no? Kasi magagamit mo pa sa iba na pantulong. Pero, sa pagkakataon na yon na inaabot mo yung tulong mo, hindi mo pa naman na-upload yung video eh. I-edit pa nga yan eh. Pero ikaw, nagpasya ka na, bukal sa puso mo, itong halagang to, o itong bagay na to para sa inyo po yan, bukal sa puso ko po yan. Di ba? Tapos na ang pasya mo ron eh. Sabihin mo natin, mag-views yan o hindi, masaya ka na eh. Sinabigay mo na. Oo, tsaka bukal sa puso mo ibinigay yun. Mag-views man yan o hindi, tapos na eh. Masaya ka na eh. Diba? Bonus na lang yung number of views kung halimbawa mataas. Nasa Diyos na yun. Bahala na siya kung anong pasya niya doon. Mag-views ba o hindi. Kasi wala naman talaga tayong control dyan eh. Wala. Diba? Depende din yun. Wala ng mga vloggers, wala namang control sa views. Ang gusto nyo naman ay pakiram Oo. ko, talagang wala, di mo control. Ang totoo nga anak, di ba, ewan ko kung na-experience ko rin. Minsan may mga video tayo na pakiramdam natin, walang kwenta, o hindi kaya parang huwag na kayang i-upload to. Pero minsan, yun pang nag-views. Meron akong ganun po, meron akong baga, beneficiary ko siya doon sa Davao. Oo. Ano siya, bulag, tapos magaling kumanta. Yun yung anak buhay niya, yung Maganda. maganda, tapos mamamalimos. Pero makanta siya, tapos may ano na lalagyan. Binablog ko na yun, tapos siguro apat na vlog na ako bago ako pumunta ng Bicol. Pagdating ko ng Bicol, yung sponsor na yun, ay yung sponsor niya from US. Sabi na papadala siya pambili ng gitara. Eh yung inutusan ko yung kapatid ko, tapos si Papa. Sabi ko, i-vlog mo na lang. Yan. Tapos puro Bisaya, yung salita, yung interview. Tapos pag-send sa akin, through messenger lang. So ano na siya, blurry na, medyo malabo na. Parang lumipas yata yung one week. Parang hinayaan ko sa ano ko, sa gallery ko. Tapos wala akong ginagawa. In-edit ko siya. Lagyan ko ng subtitle. Pag-upload ko siguro after 3 days,
500,000 ka agad? Oh, Oo. Talaga? So, ko, imbis na sana pang-delete, i-delete na sana yun. Kasi Oo. nga, ano na, mga luma na, tapos Oo. ang pangit ng quality. oo. Yun pa yung nag-viral. Oo. Oo, nag-million views siya sa akin. Totoo yun. Grabe. May mga ganun po. Ako Yun nga na. yung part 3 ni Bong, yun ang sabi ko parang hindi siya ganun hindi katulad ng part 1 Oo, yung na talagang buhay na buhay. Diba, sinubaybayan talaga. Oo. Tapos yung part 3, hindi ko sukat akalain yun nag 2.5 million views. Yung, hindi naman sa part 1 eh. Oh, hindi siya bumabase sa part 1, yung simula talaga. Sa part 3, si Bong na 2.5 million views. So yun nga po, talagang kami, ng mga vlogger, wala kaming control sa kung ilan ang magiging views niyan. Siyempre, lahat ng vlogger gusto mataas ang views. Sino ba naman ang ayaw? Napaka-ipokrito naman nun, di ba na? Kung Kasi, sasabihin mo nagpa-vlog ka na hindi mo kailangan yung views. Hindi ko Di ba, no? walang ganun. Walang ganun. Natulad kung alam, baga mayaman ka na, Yes. ginagawa ng libangan yung pag-vlog. Oo. It's up to you kung ano yung views niya. Pero Pero- sa atin kasi baga, meron kasi tayong advocacy, Yes. di ba? Dito ka na ko. Ganda ba ito namin Dudong Ruel, no? Kumbaga, yung advocacy natin, matulungan nila tayo sa views. Tayo naman makakatulong sa ibang tao. Yes. Di ba? So kumbaga, yung tulong, cycle siya. Ay tulong natin, mabiyayaan tayo ng views, may revenue. Yun naman Yes. pagtulong natin sa ibang At saka sa pamilya natin. pamilya. Siyempre, may naman po, may part naman din na pag-personal Para sa natin. pamilya natin. So, lalo na ngayon, talaga, isa sa kailangan ng budget talaga yung gas. Diesel. Hindi, Sobrang mahal. ano kasi sa ating kumbaga, kakambal na sa ating mission, yung sasakyan. Totoo yun. Iniisip ko nga kung makabot to ng siguro 200, 300. Kailangan doble kaya na tayo sa nito. Sabi ko nga pambihira nung... Sa amin doon, 165, 170, almost 170 na diesel. Diesel kasi yung bunggo namin. Dito yata nasa 150 ano? 140 at 140 dito. Diesel. Diesel na kaya. Diesel. Mas mababa ngayon ang gas. Gas Gasolina. na, oo. Mas mababa siya. Diesel sa diesel talagang bumuhilo sa presyo. So ngayon ako naman magtatanong sa'yo kung okay lang. Sige po. Ako yung na-interview eh. Nakakalan na ako eh. And ito yung tanong ko sa'yo. Kumusta na kayo, Rochelle? Sa ngayon po. Mhm. Ano man po, kumbaga. Ano ba? Hindi, kung hindi ka komportable sa tanong ko, pwedeng magpasa. Kaya palitan mo yung Ay, tanong grabe, ko. ano to? Reality talk. Reality talk. Sa amin naman po, okay naman po kami. Kumbaga, nangyari na po yung challenges namin. Pero, yun na, yung sinabi namin sa public, or statement namin, ano muna siya tayo, totoo talaga. Para naman na makapag-focus sa bawat isa. Kung ano yung kailangan i-grow, i-improve, makapag-focus, makarealize sa mga lapses na. Pero, okay naman yun. Chat na kami. Tuloy pa rin siya sa pag-aaral. Basta ako sa sarili. Okay. Medyo biglang seryoso si Dudong Ruel natin Hindi ko expect. Pasintabi sa'yo lang Hindi kasi, ako kasi, hindi naman may pagkakaila na talagang kilala kayong dalawa sa pagiging love team. In real life. Diba, no? Doon sa panahon doon kay Kalinga Prab at saka yung panahon na wala na yung love team yung kay Kalinga Prab, diba na? Ano bang mo sa mga follower mo tawag? Mga kababayan ko. Mga kababayan. Okay. So yun mga kababayan. Kasi maaaring may mga magtatanong din eh. Ano ba yan? Ito pa susunod na tanong. Sige, well. Hindi, joke lang mga ka-business. Isang oras na ata to. Ay, ka naman mag-vlog! Isang oras na nga. Isang oras na, haba na. Alin, premiere, maganda sa akin. Hindi, tawag nito na
Kumusta naman? Nung hindi ka pa vlogger na ngayon ay kilala ka ng vlogger. Sa... Ano yung Ano po? good and ano yung positive at saka negative side na pwede nating i-share sa ating mga mahal na viewers, lalo na doon sa mga aspiring vloggers na na-experience mo para magbigay din sa kanila ng ano ba, potion. No? Pagkalimbawang, kasi marami rin dyan nanonood, mga aspiring vloggers gustong mag-vlog. No? Sa ano po, kumbaga nung hindi pa ako kilala talaga sa SOCMED, social media, sa YouTube. Kumbaga yung buhay ko, private talaga. Kumbaga, alam ko, parang maingat ako sa mga decision ko, ganun po. And then, nung pinasok ko na itong public influencer, social media influencer, yung pagiging YouTuber, kumbaga in-open ko na yung sarili ko sa ibang tao. Kumbaga, open ako for criticism. O, kasi na-realize ko, ano lang, bago lang, na kumbaga nung nagsarili na kami, nagkaroon kami ng sariling community. Na-realize ko na kailangan din pala natin na malawak yung pag-iisip natin, yung unawa natin, yung pag-pinasok natin yung social media. Kasi hindi lahat ng tao mamahalin ka, iintindihin ka. Diba? Yung mga ano nga natin, yung halimbawa, yung president natin, marami nga pumakritiko. Diba? Ikaw na kilala ka lang sa YouTube, so dapat maging ready ka. Yeah. Ano mang binabato sa'yo, kasi nga, hindi lahat mapiplease natin, sabi nga po. We cannot please everybody. So, isa man din sa ano, pag hindi man din natin sila pwede na isa-isahin, paliwanagan, i-educate. No? So, very time consuming siya. At sa akin, kumbaga, may negative comments man, kumbaga, kumbaga, tinatanggap ko, not unlike kung below the belt na. Pero pag alam ko naman na makakatulong, maka-improve, to make me, mag-grow talaga ako sa ganitong larangan ng social media. Pinapasalamatan ko pa yun sila, pinipin ko pa yung mga comment na, although negative yung construct ng statement nila, ng comments. Nagpapasalamat din ako sa kanila, no? Kasi nga, kung ano ako ngayon, kasi nga, tingin nila sa akin, kumbaga, magaling na talaga, no? Kumbaga, ano siya ba, undistractable sa mga basher. Kumbaga, marami akong basher, pero hindi ako naapektuhan. Yun yung pinapakita ko sa kanila. Yun yung pinapa-feel ko sa mga viewers ko na anong ginagawa ng issue sa akin. Parang, siguro para sa akin na 0.09% yung epekto sa akin. So it means, parang wala lang po. Kasi nga, nilalawakan ko yung pag-isip ko po. Hindi ko na, kumbaga, iniisip yung dating ako na nag-aaral lang, aral bahay lang, na hindi kilala. So, pinili ko man itong public, yung kilala ako. So, tatanggapin ko na lang yung iba't ibang opinion nila na makakatulong. At minsan, nakaka-encounter rin ako na kumbaga ginagama yung pamilya. Oo. Ano na lang, iniisip ko na lang po na pinag-pray ko na lang sila. Pinapasuggest ko na lang na dinadami nila yung pamilya ko na wala namang kalam-alam sa social media, sa pagbablog. Ano lang, kumbaga, pag minsan napupuno ako, pinapadaan ko sa, kumbaga, sa live. Tapos, sasalita ako, and then, yung salita ko naman is, kumbaga, for realization sa kanila, no need na idamay pa yung pamilya. Kasi sila walang kalam-alam sa mga issue, sa mga problema. Mas sasaluhin ko pa yung para sa akin. Mas kaya ko pang i-defend yung sarili ko. Kung para pag pamilya kasi ibang usapan na yun. Kaya, as much as possible, focus kayo sa akin. Kasi nga ako yung pumasok sa ganitong larangan ng social media. Kaya, yung naibibigay ko sa mga aspiring na content creator na maging handa ka sa anumang pagsubok. Kasi nga, di ba, papasukin mo yung ganitong social media. Huwag mo isipin na dati nga hindi ako binabash. Ganun. Kasi dati yun, kasi nga,
private yung buhay mo. Eh ngayon, pinasok mo yung public, gusto mo mas maraming makapanood sa'yo. So dapat maging handa ka rin na marami yung mag-criticize sa'yo. Kaya kasi kakambal yan ay, yan yung bread and butter natin, basher and supporter. Kung wala yun sila, kung ma-out of balance na kung puro supporter lang, ang feeling mo, kung may mali ka man, parang tinutolerate ng mga supporter kasi nga, mahal ka nila. Not unlike kung may mga taong conservative talaga, alam talaga nila yung mga nag-observe sila. So makapagbigay sila sa'yo ng mga comment na although negative man sa pagka-construct, pero yun yung makakatulong sa'yo para mas mag-grow ka pa. Yes. Para mas maging matibay ka pa yung foundation mo sa social media. So yun lang, good luck and syempre, mahalin lang natin yung mga viewers natin. Yes. Diba? Hindi yung pinaka-importante. Kumbaga, matuto tayong ibigay yung kanilang karapatan nila yung comment section. Sobra. Ano yun, freedom of Sa kanila expression. yan eh. Yes. Kanila yung comment section. At hindi rin naman mabuti na wala tayong comment section. Di ba? Kasi kung totoo siya, pwedeng tanggalin Yeah, yan. Pwedeng i-off yan eh. Kaya lang, para sa akin, why? Bakit? Di ba? Bakit mo i-off yung comment section? So, ayun, napakatalinong bata nito. Hindi naman Dudong Ruel. based na sa mga experiences. Yes, oo. At dahil nga sa medyo napahaba na ito, abangan niyo po yung kasunod nito. Abo. Hindi kasi yung oras. Ayun po. Hindi pa lang mandor yung reel natin. So, ayun nga mga ka-business, mga kababayan. Pansamantala, putulin ko muna ito kasi magagaya kami nila Dudong Ruel. At pupunta na kami sa church para doon sa practice naman ng Kasal ni Papa Dean. Alright? Maraming salamat po. Suportahan natin, syempre, Ruel of Malalag, no? Isa lang ba yun? Parang meron pa akong nakikita isang channel. Dodong Rowan Vlogs. Dodong Ruel Vlogs. Tapos si Kuya, John Rivera ko siya. Jan Rivera official. Tapos si Sir Kuya Victor Vlog. Kuya Victor Vlog. Kuha ba siya dyan? Okay. Sa Victor Vlog. Ayan, thank you so much po. Syempre sa oras ngayon na pagpintuan for the first time. No? At syempre, malaking karangalan dito sa akin kung gusto kayo. No? Ay, lalo na sa amin. Ay, talagang sa akin po. Kasi nga, namit ko lang si Sir Paul. Tapos, syempre kayo po. Siguro bukas, mamit ko po si Sir Tekram. Kaya grabe, no? Kumbaga, masarap siya sa pakiramdam na yung mga nagiging kasamahan mo sa pagtulong. Same kayo ng mission vision and advocacy. Sama-sama kayo, makapagpalitan kayo ng mga iba't ibang mga experiences. Yes, nakakapag-share ka din ng kumbaga mga strategies and mga tips. Yes. Kaya gusto kong ganito usapan po na marami po akong matutunan at the same time meron po akong ma-share din po. Yes. Kaya thank you po sa inyong lahat and supportin po natin ang channel po ni Abisis Official, Yes. Papa Dean's TV, and sa kanilang second channel po ang Mr. KB Oh! Official. Yes. Thank you so much. Thank you, God bless. Thank you, Naka. I hope hindi lang po ito yung last. Oo naman, Ano? pagkatapos ng kasal ni Kuya Kay mo, baka, hindi lang, pero tsak na pupunta kami ng Mindanao. Yun nga po yung Oo, sabi ko niya. tsak yun, dadaan kami sa inyo. Sige po. Hindi lang namin maano yung petsa. Sige na. No? Basta update na lang po. Okay. God bless sa ating lahat mga kabisnes. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bitin kayo, no? Tomorrow is another day. Bira! Banat mga kabisnes. Thank you na. Thank you. Salamat po. Merienda ulit. Tubig lang. Kuya, merienda. You can be anywhere you choose to be. Be with whoever, but you're here with me. I know I'm not a star and not a 10 to 10 man. No, you're in my heart, not the heart that you planned. But I can play